Tumaan ang mga araw, walang aberyang nangyayari. Lahat ng dapat tapusin sa kasal ay nagawa na namin ni Leo. Invitation, venue, team, at ang aming mga susuotin, pati na rin sa mga bisita. Sobrang plakado ng mga plano, sobrang ganda ng mga kinalabasan ng aming kasal. Ate, I'm so excited for you. Pero at the same time, malungkot din ako eh. Ha? Bakit ka naman malungkot, Le? Hindi ka ba masaya sa nangyayari? Humaahon na tayo sa hirap. Hindi mo na kailangan gawin yung mga dati mong ginagawa. At saka, settled ka na rin kay Paolo. Higit sa lahat, makakabalik ka pa ng pag-aaral mo. Ay, masaya naman ako sa nangyayari, ate. Ang akin lang, malungkot ako kasi isinantabi mo ang pangarap mo para sa ating dalawa. Para sa akin. Naisip ko na rin ang mga pangarap ko. Ang gusto kong kasal, ang pangarap kong lalaki, at ang masayang buhay na nais ko para sa akin. Pero ayokong maging unfair sa aking kapatid. Wala na sila mama at papa, pati ba naman ako mawawala sa kanya? Ano ka ba? Huwag ka nang mag-isip dyan. Maging masaya na lang tayo ngayong araw dahil ito nang inaantay natin. Halika na dito at tuluyan mo na akong tulungan mag-ayos. Kailangan ako ang pinakamaganda sa simbahan, ha? Maliban sa'yo. Tinulungan na ako ni Lay sa aking makeup. Hindi na ako nagpakuha ng makeup artist dahil alam ko namang kaya ko na to. At ang gusto ko sa araw ng kasal ko, si Lay ang mag-aayos sa akin. Kahit alam kong peke lang ang lahat para sa akin. Maaga pa lang ay nag-ayos na kami. Nakahanda na ang lahat sa simbahan. Kami na lang ni Leo yung inaantay. Magkahiwalay kami ng sasakyan ni Leo. Siya ang mauuna at ako ang huli. Ganun naman talaga pag ikinakasal. Napapanood ko lang to dati sa TV. Yung ganitong kagarbong kasal. Pero eto na ako ngayon. Ginagawa na to. Hindi nga lang sa totoong lalaking mahal ko, kundi sa lalaking mag-aahon sa amin sa hirap. Lahat ng bisita ay nasa simbahan na, samantalang ako naman ay nag-aayos na upang sumakay na sa sasakyan ko. Hindi ko malaman kung bakit kumakabog ang dibdib ko. Kinakabahan ako ngayong magiging parte na ako ng pamilyang Monteverde. Nakadating naman akong safe sa simbahan. Ang daming tao, gawa ng ang dami din kamag-anak ni Leo. Umuwi ang iba niyang mga kapamilya galing ibang bansa. Halatang sobrang espesyal sa pamilya niya ang okasyon na ito. Ikaw ba naman, muling ikasal sa edad na 50. Nakababa na ako ng sasakyan at handa nang lumakad patungo sa altar. Naiiyak ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o dahil sa lungkot sa mga sinabi sa akin ng aking kapatid. Eto na yung araw na pinaka-inaantay namin. Ikakasal na ako kay Leo Monteverde. Bumukas na ang pinto ng simbahan at natatanaw ko na sa dulo ng altar si Leo. Nakatayo at nangingiyak-ngiyak pa. Dahan-dahan na akong naglakad nang hindi ko mapansin na dahan-dahan na ring pumapatak ang mga luha sa aking mata. Mr. Leo Monteverde, do you accept Ann Velasquez as your beloved wife through sickness and in health? Yes, I do, Father. Miss Ann Velasquez, do you accept Mr. Leo Monteverde as your beloved husband through sickness and in health? I do, Father. You may now kiss the bride. At doon na nga hinagkan ako ni Leo. Napapikit na lang ako habang lumuluha, parang gustong tumakbo ng mga paa ko pa atras. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Kung wala lang siguro si Lay, hindi ko gagawin ang lahat ng ito. Hindi ako magsasakripisyo. Maayos na natapos ang aming kasal ni Leo. Agad na rin kaming pumunta sa venue kung saan gaganapin ang party after the wedding. Ang daming bumati sa amin, sa kanya at sa akin. Halos mahigit kapamilya niya at tanging si Lay lang ang meron ako. Masaya ang party. Nagkat pa kami ng cake at may nag-perform pa sa harap. May mga kumanta at may mga nag-message. Good day everyone! Please welcome ang last na magme-message sa pamilyang Monteverde. Please welcome Mr. Drake Monteverde, the son of Mr. Leo Monteverde. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang pangalan ni Drake. Akala ko hindi talaga siya makakapunta sa kasal namin. Wala pa ring pinagbago sa itsura niya. Siya pa din ang Drake na makisig na nakilala ko. Together with Miss Trixie Hernandez. Trixie Hernandez?
Bakit parang hindi pamilyar sa akin ang pangalan yun? Nakita kong tumayo na si Drake kasama ang babae na tinutukoy ng host. Maganda ang babae na ito, matangkad, sexy, at tila hindi niya rin kaedad. Ito na kaya ang tinutukoy ni Leo sa akin noon na magdadala ng mapapangasawa ang kanyang anak. Hello everyone. Good evening. This is Drake, the son of Leo Monteverde. I hope you guys enjoyed the party. And to my dad and my stepmom, I just want to congratulate you for this special day. Sana maging masaya kayong dalawa. Pa, andito lang ako palagi as your son. Alam mo naman kung gaano kakahalaga sa akin. I will support you no matter what happen, kung ano man ang gustuhin mo sa buhay. And for you, Tita Ann, my mom or stepmom, congratulations. Hopefully, mahalin mo ang tatay ko kagaya ng pagmamahal niya sa'yo. Susuportahan ko kayong dalawa palagi. Just enjoy your day. Thank you. Hindi naman nagsalita ang babae at maya-maya pa ang host na ulit ang nagsalita. Lumapit sa amin si Drake kasama ang Trixie na binanggit ng host kanina. Nakatingin lang ito sa akin at ngumiti. Drake, my son. I'm so glad na nakapunta ka. Hindi kita napansin kanina sa wedding. Nandoon ka ba? Wala ako dun pa eh. Sinundo ko pa kasi si Trixie kaya hindi ako nakahabol. Kaya dito na lang kami dumiretso. Trixie, hello? Friend ka ba ng anak ko, Iha? Nice to meet you. Thank you so much sa pagpunta dito at pagsama kay Drake. Hello po. Wala po yun. By the way, congratulations po Miss Ann and Sir Leo. By the way pa, this is Trixie. Trixie Hernandez, my girlfriend. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko kay Drake. Sobrang linaw ng mga boses at mga words na binitawan nito. Hindi ko lubos maisip na sa loob ng 5 buwan ay nandito na siya kaharap namin, may kasama ng iba. Bigla na lang akong inubo nang marinig ko ito. Agad namang napatingin sa akin si Drake at si Trixie. Are you okay, tita? Yes. Don't mind me. I'm okay. By the way, thank you so much for coming and congratulations, Drake. Thank you, tita. By the way pa, may dala kaming regalo ni Trixie mamaya. Unbox na lang natin na. I'm sure matutuwa ka dun. Yes, tito and tita. Pinaghandaan po talaga namin yun ni Drake. Nagpaalam muna silang makikipag-usap sila sa iba pa nilang kamag-anak at ipapakilala daw muna niya si Trixie sa iba pa. Agad namang pumayag si Leo doon. Samantalang ako naman ay nagpunta na muna sa ladies room. Hindi ko kinakaya ang mga narinig ko. Para akong hihimatayan bigla sa kinauupuan ko. Kailangan kong huminga dahil hindi pwedeng mahalata ni Leo na nabother ako sa mga sinabi ng anak niya. Hindi pwedeng masira ang gabi na ito dahil lang sa pagbabalik ni Drake kasama si Trixie.